important dahil ito yung nagbibigay ng inspirasyon sa ating pagmimisyon. Kung walang resurrection, useless yung ating pagmimisyon. Diba sabi ni San Pablo, if Christ did not resurrect, our faith is in vain. But because of His resurrection, it will move us, it should inspire us in our mission. Yung kanyang muling pagkabuhay. Dahil ang muling pagkabuhay, may reward pala. Tayo bilang binyagan, kung ang ulo si Kristo ay nabuhay, tayo rin bilang katawan ni Kristo ay may pangako, may promise ng muling pagkabuhay. That's why our sacrifices, being doing good, our service, our faithfulness to the Lord, our prayers will be rewarded dahil may muling pagkabuhay. So ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagpaalala sa atin, ang buhay natin sa mundo ay temporary lamang. Meron tayong tunay na buhay, buhay na forever. Kung wala tayong forever sa mundong ito, kay Lord may forever. Muling pagkabuhay. So, the scripture is essential, it is important sa ating paglalakbay. Dahil ang scriptura, the Word of God, sabi nga ito ang nagbibigay liwanag. It gives us inspiration, it gives us light. Even in the first reading, Peter, sinabihan dito that it is the hope you crucified, no? Because of the ignorance now, no? That they persecute, that they crucify the Lord because of the ignorance. That's why, kung alam natin Scriptura, makilala natin si Lord. Diba? Anong sabi ni Saint Jerome? Anong sabi ni Saint Jerome? Ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. So sabi ni Saint Paul dito, because of your ignorance that you handed Jesus to Pilate. Pinako siya, pinatay niyo siya. But God, so ang kailangan tanggapin niyo, no? That you have to repent therefore and be converted, that your sins may be wiped away. That as we read the Word of God, it should move us also for our repentance, as the Word of God should transform us. May pag-asa ang mundo ito, maraming problema sa mundo, the world is wounded, but if we live the Word of God, if we live our faith, may pag-asa ang mundo ito. So somehow, ang mga Kristiyano, tayo ang hope, tayo ang pag-asa for the transformation of the world. Pag hindi natin sinasabuhay ang pananampalataya, walang pag-asa. Pero pag isa sa buhay natin ang ating pananampalataya, may pag-asa ang mundo ito. And that is a challenge for us. That's why our community, as Christian community, may mission din tayo. Not only just in our community, but we have our mission to help by living our faith, witnessing our faith, that hopefully we can transform yung ating kapitbahay, doon sa building, yung kaibigan, but sana we can inspire them, bring them closer to the Lord. Yung ang pagbabago pala natin, yung pag-asa na mabago yung mundo. Pag hindi tayo mabago, wala din pagbabago ang mundo. So, that's the power of the Scripture. At sabi dito ni St. John sa ikalawang pagbasa, that Christ is our advocate. No? Na siya yung advocate na mapatawad yung ating kasalanan. That Jesus sacrificed. He died for our salvation. That's why Christ is our hope. Siya yung pag-asa natin. Because we cannot save ourselves. Can you save yourself? Kaya niyo ba? Hindi. That's why kailangan natin si Lord. Dahil tawag ka sa Kanya, Savior. Sa kabila ng ating kahinaan, paghawakan natin siya, pagsunod tayo sa Kanya, naging bahagi tayo sa Kanyang katawan, may pag-asa. Hindi tayo maging bahagi ng katawan pag nagkasala tayo. Diba? Pag nagkasala tayo, para tayo nahiwalay sa katawan. But through the sacrament of confession, naibalik tayo sa katawan ni Kristo. That's why pag nagkasala na, hindi pwede mag-communion kasi walay tayo sa katawan. But through confession,
we are integrated again to the body, that we can in communion with Christ. So, kung we are in union with Christ, kung kilala natin siya, isabuhay natin yung kanyang batas. Sabi ni, those who say, I know Him, kilala ko yung Panginoon, but do not keep His commandments, are liars. Kilala mo siya, hindi mo sinasabuhay. Parang tulad yung asawa, nagduda sa kanyang asawa na lalaki, kung mahal ba talaga siya. Love, mahal mo ba ako? Siyempre, asawa kita eh. Mahal kita. Muak. Muna pa rin. Love, mahal mo ba talaga? Siyempre, asawa kita. Muna pa rin asawa. Love, baka niloko mo lang ako. Siyempre, asawa kita. Dapat consistent yung ating commitment kay Lord. Diba? I know Him, pero hindi man sinasabuhay. Sabi nga, liar na tayo. And the truth, ang katotohanan, wala sa atin. But whoever keeps His word, and the love of God is truly perfected in Him. So ang pagmamahal pala ng Panginoon ay pagsasabuhay ng Kanyang salita. Diba? Ibig ang salita, hindi lang pakinggan, isabuhay mo, i-apply mo. That's why in the last part of the gospel, you are witnesses of these things. Hindi tayo maging saksi sa Panginoon pag hindi mo isabuhay ang salita ng Diyos. Kung pakinggan mo lang, o memorize mo na, pero hindi mo isinasabuhay, hindi ka naging saksi sa Panginoon. To be a witness of God means you allow the Word of God i-inflesh, isabuhay. Para ang pamumuhay mo ngayon, reflection ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kilos mo, hindi na nakita ang sarili mo. Ang nakita nila ngayon, ang Diyos sa buhay mo. Diba? Nag-pray tayo ng angels. And the Word, nakalimutan nyo na, the Word was made flesh. So ang Word, hindi lang manatiling Word. I-inflesh mo. Diba? Tulad ng Eucharistia, 2 parts of the Mass. Liturgy of the Word, and liturgy of the Word was made flesh. So gano'n din, yung napakinggan natin yung Word, isang buhay mo. That's why ang misa nga, hindi natapos dito. Natapos yung misa kung sinasabuhay man natin ang salita ng Diyos. So, the Gospel today, the third Sunday of Easter, reminds us that the resurrection of Jesus is the fulfillment of the Scripture. Ito na yun, na-fulfill na yung lumang tipan. And that's why the Word of God is our light, our guide. The Word of God will strengthen our faith. But may hamon, habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, sabi nga dito, maging witness tayo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Na hindi lang sa Biblia, hindi mabubuhay ang Biblia kung hindi mo i-apply, kung hindi mo i-practice, kung hindi mo isabuhay ang salita ng Diyos. So ang hamon pala natin, bilang Kristyano, buhayin ang salita ng Diyos. I-resurrect, hindi lang basahin, but make the Word of God alive. In that way, we live the spirit of the resurrection. Amen. Let us all stand.